Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Samahan niyo akong sagutan at pag-aralan natin ang edukasyon sa pagpapakataong module, Quarter 3, Week 1. Weeks 1 and 2. Pagkilala sa mga karapatang tinatamasa. Naisip mo na ba kung bakit ka inaalagaan at pinag-aaral ng iyong nanay at tatay? Bakit kanila tinuturuan ng magagandang asal, pinapakain, at binibilhan ng damit at laruan? Maraming bagay na ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya dahil ito ay iyong karapatan. Sa araling ito, inaasahang malalaman mo ang iba't ibang bagay na ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya bilang iyong karapatan at makapagpapakita ka ng kasiyahan sa mga karapatang ito. Tingnan natin ang mga larawan. Ang mga ito ba ay nagpapakita ng mga karapatan ng bata? Tama. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng karapatan ng mga bata. Dito sa unang larawan, tinuturuan ng nanay ang kanyang anak sa pagsusulat. Ang batang katulad mo ay may karapatang mag-aral at matuto. Sa ikalawang larawan naman ay makikita ang isang batang babae na nagdarasal at nagpapasalamat sa pagkain na nasa kanyang harapan. Ikaw, bilang isang bata, ay may karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, damit, at tirahan at magkaroon din ng malusog at aktibong pangangatawan. Sa ikatlong larawan naman, ay makikita natin na umaawit ang isang batang babae kasama ang kanyang pamilya. Andyan si lolo, si lola, si nanay, si tatay, si ate, at si kuya. Ang batang katulad mo ay may karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. At dito naman sa panghuling larawan, ang isang batang lalaki ay tumatawid papuntang paaralan. Siya ay inaalalayan ng traffic enforcer habang tumatawid. Bilang isang bata, ikaw ay may karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa kahit anong panganib, sakit o anumang bagay na makakasakit. Ang tawag sa mga bagay na ibinibigay sa bawat bata sa mga larawan ay karapatan. Ang mga ito ay ibinibigay sa iyo upang ikaw ay mabuhay ng masaya, malaya, at maayos sa mundo. At dahil ikaw ay mahalaga, marami sa mga karapatang ito ay nararanasan mo na ngayon. Bilang bata, ikaw ay binibigyan ng karapatan na kakailanganin mo habang ikaw ay lumalaki. Marami sa mga karapatan mo ay ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, balikan mo ang mga larawan sa pahina 6. Sa tulong ng iyong magulang o tagagabay, kumplituhin mo ang mga salita sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sa gawain ito, kukumplituhin natin ang mga salita. Lalagyan natin ng mga nawawalang letra ang mga patlang upang mabuo ang mga karapatan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, karapatang patlang. Ano kaya ang karapatang ito? Ito ay tumutukoy sa karapatan ng isang bata na matutong magbasa, magsulat, at magbilang. Anong karapatan kaya ito?
Tama. Karapatang makapag-aral. Para sa ikalawang bilang, anong karapatan kaya ito? Tama. Karapatang mabuhay ng maayos at masaya. Anong karapatan naman ang ikatlong bilang? Tama. Karapatang umunlad. Anong karapatan naman ang ikaapat? Tama. Karapatang maprotektahan. Sa panglimang bilang, anong karapatan kaya ito? Tama. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. At sa panghuling bilang, tama. Karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. Magaling! Ilan lamang ang mga iyan sa iyong mga karapatan. Maswerte ka dahil ginagawa ng iyong pamilya ang lahat upang matamasa mo ang iyong mga karapatan. Ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at matuto, mabuhay ng maayos at masaya, umunlad sa maraming bagay, protektahan sa lahat ng bagay na maaaring makasakit sa iyo. Binibigyan ka rin nila ng kalayaan na makapaglaro at makapaglibang kasama ang iyong mga kaibigan at maipahayag ang iyong saloobin sa magalang at maayos na paraan. Basahin natin ang mga salita sa kantang Bawat Bata na inawit ng Apo Hiking Society. Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng kanta? Tara, basahin natin. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Tumatanda, ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mong maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may nagtatampisaw. Mahirap man o may kaya, maputi, kayumanggi, at kahit anumang uri ka pa. Sa'yo ang mundo pagbata ka. Bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat batay may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Hayaan mong bigyan na lang ng pagmamahal, katulad ng sinadya ng may kapal. O kay ganda ng kanta, di ba? Mahalagang malaman mo na bawat isa sa atin ay may karapatan na dapat nating tinatamasa. Anong nararamdaman mo ngayong alam mo na ang iyong mga karapatan? Masaya ka ba? Mabuti naman at ikaw ay masaya. Para mas maintindihan mo kung gaano kaganda ang mga karapatang ito, narito ang ilan pang mga karapatang ibinibigay sa iyo ng iyong pamilya. Mga karapatan. Maisilang at magkaroon ng pangalan. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Magkaroon ng sapat na pagkain, damit, at tirahan. Magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Maturuan ng mabuting asal at kaugalian. Mabigyan ng proteksyon laban sa kahit anong panganib, sakit, o anumang bagay na makakasakit. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Makapagpapahayag ng sariling pananaw at mapaunlad ang kasanayan. Alin sa mga karapatang ito ang masaya mong tinatamasa?
Kung ang sagot mo ay lahat ng nasa bilang, mapalad ka dahil ikaw ay nabibigyan ng ganitong mga karapatan. Lahat ng ito ay dapat na naibibigay sa iyo dahil ang bawat isa ay mahalaga. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ipakita mo ang iyong kasiyahan sa pagkakaroon ng karapatan. Gumuhit ng masayang mukha sa bilog at kulayan ito ng paborito mong kulay. Pagkatapos, kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Meron tayo dito nakikitang bilog. At kung ikaw ay masaya sa tinatamasa mong karapatan, lalagyan mo ito ng masayang mukha at kukulayan ng paborito mong kulay. At dito naman sa ibaba, kukumpletuhin natin ang pangungusap. At dahil ikaw ay may nag-drawing ng masayang mukha, ako ay masaya dahil ako ay may mga patlang. Ano yung tinatamasa mo o yung binibigay sa'yo lalong-lalo na ng iyong pamilya para ikaw ay mabuhay ng maayos at mapayapa? Ano yon? Tama, karapatan. Ako ay masaya dahil ako ay may mga karapatan na tinatamasa. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang karapatang tinatamasa ng bata sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Pipili tayo ng sagot dito sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, tinutulungan ni Nanay Cora si Ella sa pagsagot ng kaniyang modules. Ano sa tingin niyo ang sagot? A. Makapaglaro. B. Maprotektahan. C. Magpahayag ng sariling pananaw. D. Umunlad. E. Makapag-aral. Tama! Ang tamang sagot ay letter E. Makapag-aral. Sa 2. bilang, masayang nakipaglaro si Anton sa kanyang mga kaibigan. Anong karapatan kaya ito? A. Makapaglaro. B. Maprotektahan. C. Magpahayag ng sariling pananaw. D. Umunlad. E. Makapag-aral. Tama! Ang tamang sagot ay letter A. Makapaglaro. Sa 3. bilang, ginabayan ni Kuya Harold si Ana sa pagtawid sa kalsada. Anong karapatan kaya ito? Tama! Letter B. Sa 4. bilang, tinuruan ni Lola Imang si Peter kung paano mag-ipon. Anong karapatan kaya ito? Tama! Letter D. Umunlad. At sa panghuling bilang, sinabi ni Claire na mas gusto niya ang gatas kaysa sa kape. Alam niyo ba kung anong karapatan ito? Tama! Letter C. Magpahayag ng sariling pananaw. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa loob ng puso ang bilang ng mga karapatang masaya mong tinatamasa. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Nakasulat dito ang mga karapatan. Kung ito ay iyong tinatamasa, isulat natin ang bilang sa loob ng puso. Nakapag-aral. Ikaw ba ay nakapag-aral o nag-aaral ngayon?
Kung oo ang iyong sagot, ilagay mo ang bilang sa loob ng puso. Pangalawa, nakapaglalaro. Ikaw ba ay nakakapaglaro? Ibig sabihin, tinatamasa mo ang iyong karapatang makapaglaro. So, ilalagay natin ang bilang sa loob ng puso. May magulang o kamag-anak. Meron ka bang magulang o kamag-anak? Kung ang sagot mo ay meron, isulat natin ang bilang sa loob ng puso. Nakakakain ng masustansyang pagkain. Tinatamasa mo ba itong karapatan na ito? Kung oo ang iyong sagot, ilagay natin sa kahon ang bilang. Mayroong mabait at mapagmahal na magulang at mga kapatid. Kung oo ang iyong sagot, isulat ang bilang sa loob ng puso. Nakapagsusuot ng maayos na damit. Tama, ilagay natin sa loob ng kahon kung ito ay ating tinatamasa. Sa panghuling bilang, mayroong nag-aalaga at gumagabay. Ito ba ay iyong itinatamasa? Isulat natin sa loob ng puso. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga gawain. At dito naman, lalagyan mo ng check kung madalas mo itong ginagawa, or minsan mo lang itong ginagawa, o hindi mo naman ito ginagawa. Para sa unang bilang, tinutulungan ko ang aking nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Pipili ka sa 3 pagpipilian kung ito ay iyong madalas o minsan o hindi ginagawa. Lalagyan mo ito ng check. Nag-aaral ako ng mabuti. Magalang akong sumagot sa mga nakatatanda sa akin. Kumakain ako ng prutas at gulay. Inaalagaan ko ang mga gamit at laruang ibinibigay sa akin. Ako ay matipid sa paggamit ng tubig at kuryente sa aming bahay. Mabait ako sa aking mga kalaro. Iginagalang ko ang aking mga kapatid. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 6, sa tulong ng iyong magulang o tagagabay, gumuhit o gumupit ng larawan ng isang karapatan na masaya mong tinatamasa ngayon. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa, ang pinakagusto mong karapatang iyong tinatamasa ay ang karapatang makapaglaro. Kung ikaw naman ay magaling sa pagdrawing, pwede kang mag-drawing dito sa loob ng kahon. At pwede din na ikaw ay gumupit ng larawan kung hindi ka naman marunong mag-drawing. Ididikit mo lang ang larawan ng isang batang naglalaro dito sa loob ng kahon. Para sa ating assimilation, bilang pangwakas, masasabi mo na ako ay bata. Ako ay may mga patlang na patlang kong patlang. Pipili ka ng sagot dito sa loob ng kahon. Okay, sasagutan natin. Ako ay bata. Ako ay may mga... Ano ang ating isasagot? Tama, karapatan. Ako ay may mga karapatan na tama. Masaya. Kung
Tama, tinatamasa. Basahin natin. Ako ay bata. Ako ay may mga karapatan na masaya kong tinatamasa.